Bago yung game ng Australia at Greece, hindi pa alam doon kung sino yung makakapasok sa next round. Bukod dun sa Canada, andun din si Thanasis para i-motivate yung team niya. After kasi ng talo ng Greece versus sa Spain, si Thanasis yung naging motivator ng ibang player ng Greece. Iba pa rin talaga yung impact niya, talagang GOAT. Sa game ng Greece at Australia, trending pa rin doon si Thanasis dahil full support siya sa team ng Greece na tinalo pa yung Australia 77-71. Bukod kay Giannis na meron 20 points at 7 rebounds, ang isang player pa talaga nag-stand up doon si Thomas Walkup. Nagising din, merong 18 points at 4 na 3-point shot. Best game so far niya ngayong Olympics dahil nung last 2 games may total lang siyang 10 points. Siya din yung pinost dati ni SGA sa IG account niya after makakalaban yung Greece. Tulad ng sinabi ko dati, yung Group A talaga yung mahirap ang labanan doon. Yung Greece, kakapanalo pa lang nila, sila yung nasa number 2 spot ng Group A, behind Canada. Nung first half, lamang sila ng 53-36 kontra sa Australia na kung na-maintain nila yon ng at least 15 or nasa 10 points na lamang, malaki agad ang chance nilang makapasok sa next round. Dahil nung sinisimulan kong gawin to, naglalaban pa lang yung Canada at Spain, dikdigan pa. Muntik pang malaglag doon ng Greece kung ang lamang nila bumagsak sa dalawa kontra Australia. Dahil kahit matalo ang Spain kontra sa Canada, may pag-asa pa silang makapasok sa next round dahil nga sa third best team. Nagkaroon din ng controversy sa game ng Greece at Australia. Kinall out pa ng coach ng Greece yung mismong Olympics dahil yung sa free throws. 21 para sa Australia sa buong attempts at 11 lang sa Greece. Ang kinaswerte lang ng Greece doon, pareho silang palyado mula sa free throws. 6 out of 11 ng Greece, nasa 10 out of 21 naman ng Australia. Kung naipasok pa ng Australia yung at least 5 doon, tagilid pa yung Greece kahit sila yung manalo at lamang ng dalawa. Dahil yon sa scoring system. Kahit kasi hindi maipanalo ng Australia yung game versus Greece, pero naibaba nila yung lamang sa dalawa, ay malaki pa yung chance talaga nilang pumasok doon. Pero hindi nga nangyari, minalas din sila sa free throws. Yung game naman ng Spain at Canada, dikit pa yun sa last 2 minutes. Naibaba pa nga sa isa nung maka 3 points nung last 3 seconds. Naiselyo yun ni SGA sa 88-85 mula sa free throws. 20 points para kay SGA, 18 points kay Nembhard at 16 points naman para kay RJ Barrett. After nung panalo ng Canada mula sa number 2, bumagsak sa number 3 ang Greece at yung Australia ang naging number 2 behind dito sa Canada. Dahil yun sa point system, kaya nga nagreklamo yung coach ng Greece sa mga free throws na binibigay sa Australia. Naging minus 4 na lang sila at naging number 2, yung Greece naging minus 8 at naging number 3. Lalo pa nakakalito yung points differential na yon dahil tabla ang Greece at itong Spain, pero tinalo ng Spain sa elimination yung Greece. Parehas silang minus 8 pero yung Spain ang nasa number 4. So far sa ngayon, yung Canada pa lang ang tanging pasok sa Group A. Isa na lang kasing third best team ang kailangan dahil pasok na yung Germany at France sa Group B. Kasama nilang papasok yung Brazil dahil tinalo nila yung Japan. Nakalusot pa doon ang Brazil bilang best third team. Sa Group C, maglalaban pa yung Serbia at South Sudan. Kasi silang dalawa pwedeng mag-agawan pa sa number 2 at number 3 sa Group C. Pwedeng mapunta sa kanila yung dalawang last spot papasok ng next round. Huwag lang matambakan doon ang South Sudan or kaya yung Serbia. Ang Team USA naman, kakalabanin pa yung Puerto Rico. So nakadepende din kung anong magiging score doon dahil pwedeng mag-iba yung points differential kung sino yung papasok sa next round para naman sa third. Ang Canada naman, dahil sila ay 3-0 at kung sino yung number 1 sa Group B at Group C, may iwasan nilang magtapat sa quarterfinals. Pwedeng magtapat ang Team USA at Canada sa medal round na, maalin man dun sa bronze hanggang gold.